Kaya to end, Mr. Chair, maliban sa kanilang franchise, I would even hope that this committee and my colleagues would recommend to the appropriate House Committee na imbestigahan din ang lahat ng mga ginagawa ng SMNI sa iba pa niyang platforms and accounts, hindi lang sa kanyang franchise. Kasi kita po natin, lahat po kung saan nandyan ng SMNI, may kumakalat talaga na red tagging, may kumakalat na fake news. Ang Yun lang, kabanata Mr. papakita Chair. ko sa Salamat. inyong video, ito ay ginawang pagdinig sa Kongreso kahapon patungkol sa prangkisa ng SMNI. Dito makikita na gusto talaga nilang tanggalan ng prangkisa itong SMNI. Sa tulong ng mga ilang mga congressman na nagpapursige, lalo na dito sa Makabayan Block na ipinipilit na yung ginawa ng SMNI, lalo na doon sa pagbo-voice out or ginagamit ng SMNI ang mga ilang mga kadre na sumurinder para pangalanan yung mga grupo, mga organization na involved, pangalan ng mga individual. Ngayon ay pinapalabas na yun ay fake news daw, no? Pinapakita ni Congressman Manuel Raul na yun ay fake news. So ngayon ay nanindigan naman ng Isiminay, no? At alam naman natin ay yung mga anchor kasi, yung may show ay hindi mo naman talaga pwedeng hawakan yung kung anong utak nila kasi ano yan, kaya nga may disclaimer karamihan yung mga show na halimbawa yung sabi nga doon, walang kinalaman yung station na ito kung ano mang sasabihin ng ang nagbabalita, no? Walang hindi magre-reflect, hindi baga hindi hindi ko-connect doon sa station. So kung ikaw ay supporters ng Makabayan Black, medyo matutuwa ka dito sa video na ito. Pero kung ikaw anti Makabayan Black ay magagalit ka dito dahil nga parang gustong palabasin lahat ng mga kadre na sumurrender ay fake, no? Kasi hindi pinibigyan ng pagkakataon na ang boses ng mga dating mga miyembro ng makakaliwang grupo na ngayon sumurrender, gaya nung narinig natin sa hearing doon sa Senado na pinakita nila yung mga sitwasyon, pinangalanan pa nila kung sinong kasama nila. At ngayon, parang napawalang bisa yun mga kabanat. Hindi binibigyan ng importansya ng ating mga gobyerno, lalo na sa mga congressman dyan na sa Senado, na parang nagbingi-bingihan sila sa mga narinig. Gusto nilang palapasin na yun ay kwentong marites at walang katotohanan lamang mga kabanat. Yan ang mga kabanat. So ito na. Nag-aaway na sa kapitbahay. So i-play ko na to. I-play ko yung video ha, hindi yung nag-aaway sa kapitbahay mga kabanat. Para ng mga kadiro. So, ito. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron din po silang website, smninewschannel.com. Yes po, Mr. Chair. Sa TikTok din, Mr. Chair, at SMNI News. Yes po. Meron din po sa WeTV at SMNI News. Not so familiar with Mr. Chair, but we are operating online on different platforms. Kasi Mr. Chair, sa mga online materials na SMNI, sa mga social media accounts, nandyan din po yung app na WeTV. So, if hindi po familiar ang officers, ako na lang po mag-inform sa kanila that they are on WeTV. Mr. Chair, sa Rumble, may ganito din pong app. rumble.com/user/SMNI News. Rumble, yes, we have. Okay. And Mr. Chair, sa Facebook, ano po ang account ngayon ng SMNI sa Facebook? It is by program po, kung anong title ng program, since unfortunately, every time po meron kaming Facebook page ay nawawala po siya bigla. So marami po iba-iba based sa program ang Facebook accounts. Programs po. How about sa Instagram? Same po, Mr. Chair, by programs. Okay. Mr. Chair, may gusto lang po tayong i-flash na slides dahil po maliban sa pag-operate ng SMNI sa ganitong mga accounts, dati pa nung meron siyang YouTube account bago po ito na takedown, ay ito po ang na-monitor nating bilang ng mga red tagging and misinformation videos ng SMNI. Sa period po ng 2 months, no, nung nakapag-compile po tayo, ay ganun po kadami, more than 288 ang mga videos na yan.
And on average po, Mr. Chair, that would be 5 videos a day. Wherein SMNI programs ay nagme-mention ng alleged links daw ng mga youth organizations and even people's organizations as fronts di umano ng mga rebel groups. Mr. Chair, uploaded po yan sa SMNI YouTube page. Yung dati po nilang page, before it was taken down dahil nga sa kaso kay Apollo Kibuloy, no? Yung child trafficking and sexual assault cases niya sa United States. Mr. Chair, I'd like to ask KBP kung meron po bang ibang media entity na naireklamo sa kanila dahil sa ganun ka-rampant na red tagging na ginagawa. Aside po sa SMNI, may iba po bang ganong media outlets na idinulog or ni-report sa inyo? Thank you, Mr. Chair. In answer to the question, there is no other broadcast entity that has been complained of for red tagging. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin hindi po normal among media entities ang ginagawang red tagging. At ito po ay distinct sa SMNI. Maliban sa hindi siya nagko-conform sa journalistic standards that is set by the KBP, meron po talaga siyang focus doon sa red tagging na nakita nating bahagi talaga ng policy ng entity na ito. Mr. Chair, I'd like to present the next slide regarding the partnership of SMNI with the AFP naman. Ito po ay sa website mismo ng SMNI sa ayan, sa about na section ng kanilang website. Nabanggit, Mr. Chair, ang collaboration with the AFP. I would like to ask SMNI, ano po ba sa ngayon ang extent ng collaboration na ginagawa ng SMNI with AFP? If I may, Mr. Chair. Recognized. Ang agreement po na yan between SMNI and the Philippine Army po ay nag-umpisa dahil po sa lagi nilang guessing sa Laban Kasama ang Bayan. Yung pong programa ng SMNI that is inilaan po para po sa pagtulong sa ating mga kasanduluhan at dito po sa Pilipinas sa pagsupil po ng mga National People's Army dito po sa ating bayan. Mr. Chair, meron po bang written na memorandum of agreement ang SMNI with the AFP para sa ganong collaboration? Ang collaboration po na nangyayari po, if I may, Mr. Chair. Ang nangyayari po dyan ay sila po ang nabibigay sa amin ng mga information, mga news po na nangyayari. Mr. Chair, I was asking po kung merong specific na kasulatan in the form of a memorandum of agreement. The Honorable Rolex Suplico. Attorney Suplico, Your Honor. I'm sorry. Attorney Your Honor. Rolex Suplico. I have here, Your Honor, a copy of the memorandum of partnership signed by SMNI and the Philippine Army. Mr. Chair, we would like to request May we SMNI have a to copy of furnish. that immediately? Can Yes. we ask the page to please get a copy and please give a copy to the COMSEC. And to the members of the committee, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, in practice, ano po ang itsura ng ganong collaboration? And so in terms of content, paano po yun nangyayari? Pag may binibigay na information ng AFP, automatic din na ipapublish yun ng SMNI. Ano ang actual na pag-implement ng ganong collaboration? Ang pagiging co-prod po, I mean, pagbibigay po ng materyales galing sa amin mula sa AFP dahil ang Armed Forces po ay isang institusyon ng ating gobyerno na ating pinapaniwalaan. Of course po, ang galing sa kanila ng mga information ay verified information at amin po itong ginagamit sa programa po. Okay. Mr. Chair, maliban sa tinatanggap nila ang information mula sa Armed Forces, meron din ba silang paraan para ma-verify ang kanilang nakukuha, may it be independent sources or mga tao sa komunidad? Ano ang ginagawa to verify what you obtain?
Katulad po ng mga information na galing sa PNP, ang galing po sa AFP na information ay considered po namin as verified information. So with that, Mr. Chair, galing po sa SMNI, pag natanggap po nila, hindi na nila bine-verify. Kinukuha na po nila yun na yung tingin nila ay always totoo, regardless no kung ano ba talaga ang nilalaman noon, tapos pinapublish na nila. Mr. Chair, we asked that dahil nga doon sa sheer volume of uh, actually parang pinaparot na rin po nila kung ano halimbawa ang sinasabi ng National Task Force LCAC since the time of former President Rodrigo Duterte. Kaya parang hindi na nga po nagpo-function na parang media outfit ang SMNI. Naging parang propaganda arm na po siya ng NTF-ELCAC. Mr. Chair, ang next slide po. This is less about red tagging and this is more of fake news po talaga. Mr. Chair, pinalabas po iyan ng SMNI sa kanilang program Laban Kasama ang Bayan sa YouTube. And if I may read the headline, Mr. Chair, Raul Manuel nilaglag na ng dating kadre at di na tanggap sa pamilya. Mr. Chair, to confirm lang, no? Straight from them, di ba program ng SMNI ang Laban Kasama ang Bayan? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, anchor po nila si Jeffrey Celis, tama po ba? Yes po. Mr. Chair, sa mga officers po ng SMNI, alam ba nila na may ganitong nilabas ang SMNI? Ang mga content po ng Laban Kasama ang Bayan na iyan po ay lumalabas sa SMNI, alam po namin. Okay, so ibig sabihin, Mr. Chair, they are vouching iyang fake news na nilabas nila tungkol sa representasyon na ito, na hindi daw po ako tanggap na aking pamilya sa mga advokasiyang aking ginagawa. Mr. Chair, next slide please. Halata po talaga kitang-kita po ng taong bayan na hindi lang red tagging ang ginagawa, pero mismo pag-iimbento ng mga kwento ang ginagawa ng SMNI. Mr. Chair, I am proud of my family. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa suportang binibigay nila sa ginagawa po natin. In fact po, sila nangampanya pa nga para sa akin. Yan po ay mama ko, lola ko, tapos pamilya po ng papa ko sa Zamboanga City. Yung picture po sa right side campaign materials, sila po nagpagawa using their own money. Hindi pa po galing yun sa akin o sa National Office Funds ng Kabataan Party List. So Mr. Chair, clear as day yung ginagawa ng SMNI na actually ay hindi lang ito personal na issue ko. Pero Mr. Chair, if they can do that to me, paano po yung mga kabataan, paano yung mga ordinaryong kababayan natin na walang posisyon, na madaling gawan lang din ng kwento ng SMNI. And Mr. Chair, given how the online world works today, ang sabi po ng maraming studies, yung kasinungalingan, it spreads 6 times faster than facts. So Mr. Chair, may pattern na parang ginagawa to ng SMNI para saan? For the clout lang, para tumaas lalo yung mileage nila online. Na Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap na ginagawa nila ito. Next slide po, Mr. Chair. Balik po tayo sa usapin ng red tagging. I will play this video posted on January 9, wherein Mr. Celis said something new about House Speaker Martin Romualdez. Kindly play the video. President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress is President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress. Sige po. Kung inaayos pa po yung audio, I can show actually the transcript of what was said President by Marcos Jr.
Mr. Jeffrey Celis, again on SMNI. So ayan po, ang nasa video po kanina, yung exact na transcript, ito po ang nasa screen natin ngayon. Na ang sinabi ni Mr. Jeffrey Celis, after na na-contempt na po siya dito sa House, he is actually red tagging the House Speaker. Now, Mr. Chair, alam po ba ito ng officers ng SMNI? Na may ganitong sinabi si Mr. Jeffrey Celis. The record speaks for itself. Very possessive. No, Mr. Chair, Yeah, lapit ho yun. Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, I'm Can we asking ask the officer. lady? Yeah. Can we ask the officer first? Ma'am. The record speaks for itself. Na-eri po yan sa SMNI, Your Honor. Mr. Chair, I'm asking sa level po ng officers ng SMNI kasi nga dapat responsable sila sa ano ang nilalabas, ano ang sinasabi ng kanilang mga angkor. Kaya Mr. Chair, I'm directing the question sa officers. Are they aware na may ganitong sinabi si Jeffrey Celis? Personally po, hindi po ako ganun ka-aware dahil hindi po kami supposed to be nanonood ng TV 24 hours kung yan po ay nasabi sa Laban Kasamang Bayan, but hindi po namin may deny that it was said on Laban Kasamang Bayan. Mr. Chair, how about the other officers present today? Are they aware na may ganito pong nilabas? Na may ganitong sinabi si Jeffrey Celis? The other board of director? Good afternoon, Mr. Chair. Hana po. Kung ano po yung nakalagay at sinabi po ni Ka Jeffrey Eric Celis po, yun po ang sinabi po niya sa show po niya. And if I'm aware, during this period na na-air po ito, I wasn't watching the show po. Okay. Mr. Chair, how about the other remaining officers, yung treasurer and corporate secretary? Dr. po, Your Honors. Personally po, hindi ko po yan napanood sa social media. Thank you. And Next. the corporate secretary? Corporate Secretary. Hindi rin po ako aware at that time po. Kasi Okay. yung anong Mr. Chair, ano po ang pinapakita nito sa ngayon? Ang officers mismo ng SMNI, they are not being responsible enough sa ano ang sinasabi ng mga anchor nila. And Mr. Chair, hindi nga po ito yung first time na may ganitong sinasabi. In fact, nung na-contempt po si Mr. Jeffrey Celis, sabi niya he regrets his actions for spreading misinformation. And now, Mr. Chair, may ganito na naman ulit, no? Regarding the House Speaker himself, no? Mr. Speaker, nalo ko na. Kasi hindi ko lang matanggap, Mr. Chair, na parang wala na pong pinipili ang SMNI. Parang kahit sino na lang na tingin nila ay hindi aligned sa kanilang views ay kalaban na ng bayan at dapat nang i-red tag, Mr. Chair. Last na lang, Mr. Chair. Mr. Chair. I'm done with that topic, Mr. Chair. So let's proceed to the next slide. Ang next po ay tungkol naman sa pagbisita ng representative mismo ng UN Special Rapporteur na nung naglabas ng findings na syempre would be agreeable to some and would be objected by others, then mismo ang UN Special Rapporteur ay ni-red tag na naman. Hindi lang po ng dalawang anchor nila, pero next slide please, maging ng isa din sa mga lumabas sa SMNI mismo. And Mr. Chair, very clear po yung sinabi. Ang sabi po dyan sa UN Rapporteur, you're a rapporteur for terrorist group. Tanong po ulit sa officers, Mr. Chair, do you find anything wrong with this statement on your platform? Yes. Mr. Chair, I'm asking the officers po. So that would be yung director, yung dalawa pong director. Yes, Yes, Mr. Chair. officers. Sa mga programs po namin, like like this program of Puso ng Bayan, where very
vocal po ang mga anchors po namin. Nasa kanila po ang karapatan na magsalita kung anong gusto nila sabihin bilang komentarista po. They are commenting on an issue po. So okay lang. You don't find anything wrong. Okay lang. Kung yan po ang nakikita po nila, then yun po yung komento po nila, opinion po nila. Okay, how about the other director, Mr. Chair? Yes, please. Yes, sir. Sa pananaw ko po, ito po ay isang freedom of expression lamang niya or freedom of opinion niya po yun. At ito po ay pinahihintulutan po sa SMNI. Yes. How about Miss Christina, Mr. Chair? Mr. Chair, same po. Hindi po namin binubusalan ang mga anchors namin sa SMNI. Okay, and the corporate secretary, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. The same din po. So, Mr. Chair, they are vouching, they are backing what was said by this person sa SMNI. Mr. Chair, ano po ang pwedeng implication kung haya natin ang ganito mga statements that the UN rapporteur is a rapporteur for terrorist group? Ibig sabihin po nun, Mr. Chair, yung mga kinakausap, yung mga na-meet ng UN Special Rapporteur are cooperating or are working with a terrorist group. Mr. Chair, marami pong kinita ang UN Special Rapporteur nung bumisita siya for 1 week sa Pilipinas. And next slide please. Mr. Chair, ang dami pati opisyal ng gobyerno. So Mr. Chair, are we saying that members of the House and the members of the court who met with the UN Special Rapporteur are cooperating with some terrorist group? Mr. Chair, ganito po kalala ang epekto kapag hinahayaan natin ang SMNI. So, for me to wrap up, Mr. Chair, lumalabas po na modus operandi ng SMNI na media daw sila pero lahat ng nagsasalita, contrary to some of their views, ay nire-red tag na po. Kaya, imbes na mag-ayos sila, we don't see any remorse. At hanggang po ngayon, mula naman sa bibig po nila, tingin nila okay pa rin yung mga ginagawa talaga ng mga anchor at mga guests po nila. Mabigat na trabaho para sa media ang mag-fact check, mag-verify ng mga claims. Something that SMNI deliberately does not want to do. Kasi gusto po niyang magpakalat ng sarili niyang mga narratives to suit its agenda. Kaya, Mr. Chair, tingin ko hindi natin malalagay on the same plane ang SMNI sa ibang mga media organizations. I consider it an insult to other media organizations na nagpapatulong pa nga yung SMNI. I-defend daw ang kanilang freedom when in fact, Mr. Chair, they have been abusing that freedom at inaapakan na po ang mga ordinaryong kababayan. Kawawa nga rin po ang mga viewers nila kasi as we have seen, ang mga viewers po na naabot ng SMNI, hindi na po ma-discern kung ano po yung tama at hindi sa kanilang mga nilalabas. Kaya to end, Mr. Chair, maliban sa kanilang franchise, I would even hope that this committee and my colleagues would recommend to the appropriate House Committee na imbestigahan din ang lahat ng mga ginagawa ng SMNI sa iba pa niyang platforms and accounts, hindi lang sa kanyang franchise. Kasi kita po natin, lahat po kung saan nandyan ang SMNI, may kumakalat talaga na red tagging, may kumakalat na fake news. Yun lang, Mr. Chair. Salamat. Manuel, the chair recognizes the next interpreter, the Honorable Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So pagpapatuloy lang, no, Mr. Chair, nung aking tanong po kanina, kasi binanggit naman ni Representative Raul Manuel, yung mga iba't ibang mga platform, bukod po doon sa kanilang, doon sa kanilang franchise, no, na tinitignan natin ngayon, talagang sa lahat ng platform, talagang kumakalat siya. Katulad ng ngayon, no, yung mga red tagging, yung mga misinformation, ay talagang pinagpapatuloy pa rin. At narinig naman natin, no, inaamin talaga ng ng mga board of directors and officers na talagang inaalaw nila, di ba? Kahit na walang betting or yung mga opinion or nakikita natin diyan na talagang lantaran na misinformation, red tagging, or kahit na opinion na ito, no, napatunayan naman natin kahit na yung special rapporteur, nire-red tag pa rin. Ginagawa nilang rapporteur daw ng communist terrorist or terrorista.
Mr. Chair, may papakita lang ako no na isa rin sa false information kasiraan sa akin para magpatunay pa rin na yung ginagamit ng SMNI yung kanilang franchise no do sa yung violation nila dun sa Section 4. Particularly ko ito po babasahin on responsibility to the public for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. Okay? So, sa isang programa po, Mr. Chair, ng isang episode po ng Laban Kasama ng Bayan noong 2022, nagpakalat po ng malisyoso, maling balita, disinformation, sina Badoy, Celis, at ang SMNI bilang ito ay kanilang mga talent na binabayaran nila ng 100,000 per month, no? Itong si Badoy tsaka si Celis. So, I bet alam talaga ng SMNI lahat ng mga content at sinasabi, no? At walang ano yan, walang pakialam sa verification or kung tama o mali yung pinapakalat na paninira at misinformation or disinformation. Okay? Gumamit pa kuno ng mga whistleblower. At ito po, Mr. Chair, papakita ko po, Mr. Chair, yung video na hindi natin na ituloy nung last meeting natin, Mr. Chair. Part lang yan nung nung disinformation. Patungo po sila paano po makakatulong sa ating gobyerno, ay willing po makipagtulungan po sa SPIT ang mga organisasyon na nabanggit ko po. Mahina pa rin yung Okay. Patungo po sila kung paano po makakatulong sa ating gobyerno, ay willing po makipagtulungan po sa SPIT ang mga organisasyon na nabanggit ko po. At kami po ay mag-uusap-usap at nagpaplano po. At kagandahan po nito, ang ating pong Vice President ay siya rin pong Secretary ng Kagawaran ng Edukasyon. At sana po naririnig po ito ni Vice President Sara Duterte. Ito pong mga panawagan po ng mga kaguruan na nagtataka po kami kung saan po napupunta o para ba saan talagang benepisyo ang dinididak na 20 pesos or 50 pesos sa aming mga kaguruan. Yeah. Tuwing po na ina-agitate nila ang mga kaguruan para nga raw po tumaas ang ating sahod, pero bakit po sila nagmamandatory deduction at saan po ito napupunta? Ano po bang mga benefits or mga naitulong na sa hanin ng kaguruan dito sa mga naibabawas po sa amin? Ayun, Ma'am Lorraine. Before ko ipasa kay Ma'am Lorraine, kay Brother Franco, brief lang ito, Ma'am Lorraine. Galing ito sa televiewers, kina Karamon, ka Eric, kung pundong pampubliko yan, kahit trust fund type pa yan, dahil yun just at NCR lang po. Code at NCR. Yun lang po. Wala na po malinaw na. So, ma'am, yes, Ma'am Lorraine, ha? yes. So, ma'am, so official payslip yan. Nasa payslip na automatically. Opo. How did this happen, ma'am? Paano nangyari ito? Bakit nakasingit ito mga demonyong Alliance of Communist Teachers? Minsan po kasi ang mga teachers, yung mga pinapapirma kasi noon. Yeah. Kinakawawa pa nitong Alliance of Communist Teachers or ACT. Sa mukha na lang ni Franz Castro, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan eh. So, pakita niya nga yung mugshot. Bagay na bagay ang mugshot talaga. Talagang tulisan talaga to si Franz Castro. You're rejoinder to that, Ma'am Jenna. Yeah. Meron pa? Okay. So basically, Mr. Chair, pinag-usapan dyan sa programa. Nakita naman yung mga comment, no? Talagang nakakatawa, no? At malayo-malayo yan sa katotohanan. Hindi mapagkatiwalaan at tulisan daw ako. Anyway, gusto ko lang ipakita dyan, Mr. Chair, na sinasabi dyan na nangungulekta daw ako ng 20 pesos. At narinig nyo naman po, sabi nung Celis, kung pondong pampubliko yan, kahit trust fund pa yan, dahil union dues daw, it is still a public fund. Pwedeng managot si Franz Castro at ang ACT sa plunder. But ito yung sinasabi nila, Mr. Chair, na union dues. So 2012 pa po ako nag-retire from the service. At ito mga pinag-uusapan nila ay pangungulekta daw ng union dues. At matagal na rin akong wala doon sa union ng Alliance of Concerned Teachers ng Quezon City, no? Ng Quezon City Public School Teachers. Kaya pinag-uusapan dyan, saan daw napupunta, saan ko daw nilalagay
yung pondo na kinokolekta daw. So yan mga kabanat, no, yung napakinggan, no, medyo mahaba yung video na pinakita natin sa inyo patungkol doon sa hearing sa SMNI. Kung mapanood nyo ang ilang mga congressman, ang hina-highlights ko lang dito yung sa part ng Makabayan Black. Yung nakikita yung kanilang mga sinasabi. Kumbaga, hindi naman tayo pinanganak kanina lang. Alam naman natin, no, since sa panahon pa ni President Duterte, napakaraming kwadre na sumurinder. At yun nga, guys, sila hindi lang itong si Ka-Eric Kasi si Ka-Eric medyo napuruhan ngayon dahil nga naging anchor siya sa SMNI. At ngayon parang pinag-iinitan itong SMNI mga kabanat. At nanganganib nga yung kanilang prangkisa na matanggalan ito ng prangkisa. Sa tulong na rin ni Tambunteng, nila ni Akop at ila pang Suarez. Ang dami nila mga kabanat na gustong tanggalan talaga ng prangkisa itong SMNI. Dahil daw sa paglabalabag sa kanilang prangkisa. Lalo nang sinasabi nila itong fake news daw. Pero sa akin, para sa iwan ko lang kung paano nyo i-handle yung ganong word. Na yun daw ay fake news. Yun, si Akop ay inaantok na mga kabanat. So alam mo naman video. Maraming salamat. See you next video mga kabanat. So bye bye.